Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, meron palang technicality itong impeachment. Kasi kapag aabot daw ang impeachment sa panahon na uupo ng mga bagong nanalo na mga congressman at senador ay pwedeng magbago ang puwersa. Kasi hindi natin alam kung sino ang majority na nanalo, ang kampo ba ni Digong o ang kampo ni PBBM. At hindi lang yan, patay na pala yan. Ang sabi dito ng isang attorney ng COMELEC ay kapag pinatagal pa ang impeachment, patay na yan. Ano kayang ibig sabihin nitong patay na yan? Atin panoorin dito sa Breaking News. Representative Percival Sendanya slammed Senate President Francis Escudero for what he calls delays in the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Escudero earlier said the trial may only begin after President Marcos' State of the Nation address in July. But Sendanya argues postponing the proceedings would only benefit the Vice President. We are extremely dismayed by the pronouncement of the Senate President para paghintayin pa until after SONA yung mga citizen complainants who courageously stood up to file the impeachment complaint. It's a great injustice. Maaari magbago yung balance of forces, balance of power pagkatapos ng eleksyon, no? At sa dulo, yung bawat araw na lumilipas, we are risking yung chance of holding Sara Duterte accountable, especially post-2025 elections. Ito, tama si Percival Sendanya dito. Itong si Percival, ito yung sinabihan ni Bato na sampalin niya daw yung kabilang pisngi para magpantay yung bibig. Di mabuti hindi nila sinabi na ano ito, na nakapulburon ito kasi nakangiwi. Di ba? Sobra naman tong si PBBM ay ganyan talaga yung bunganga ni PBBM, yung mouth niya medyo konti. Ginawang gagad ng isyo na ngiwi itaw dahil pulburon. Mas ngiwi nga itong si Percival pero ganyan talaga siya. Siguro na ito, na half stroke. At ito, sabi niya, bakit pinapatagal pa ni Escudero? Saan nga ba talaga pumapanig si Escudero? Bakit nga pinapatagal? Justice delayed is justice denied. Yan yung kasabihan Kapag pinapatagal mo, ay parang parang kukupas, di ba? Justice delayed, justice denied. Kaya tama si Congressman Percival, tama siya sa kanyang sinabi na bakit pinapatagal. Bakit nga ba? It's a mind-boggling. Yan, nakakalito kung anong klaseng laro ito, kung si Escudero ba ay loyalista ni PBBM o baka si Escudero ay sikretong kumikiling doon sa kabila. Okay, balik tayo sa video. Yun pa na bagay sa Senado, konting sense of urgency naman. The lawmaker also took a swipe at President Marcos, accusing him of lacking the political will to hold Duterte accountable. Medyo mind-boggling talaga yan. Inuulit-ulit panawagan, please do not stand in the way of accountability. No? Kinakailangan ng political will on this. Alam ko maraming pressures na galing from various forces pero malinaw ang posisyon ng taong bayan. We appeal to the President na magtawag na agad ng special session. Let's begin this process for accountability. Ito, tama si Percival na gagawa na kaagad ng session para sa accountability na yan na sinasabi. Ngayon, bakit nga ba medyo hindi umaaksyon si PBBM sa sinasabing impeachment na ito? Noon pa man, nung wala pang impeachment complaint, ay sinasabi na ni PBBM na aksaya sa panahon ng impeachment. Parang hindi siya parang hindi siya nagpursige. Nakakatakot Baka maya-maya ay ang upo diyan pagka-presidente si Sara na, patay tayo diyan. Diba? Tayo naman ang habulin ni Sara niyan. At magbunyi yung mga DDS, di ba? Political will. Ang hirap niyan Kasi si PBBM may promise yan kay Digong na yung kanilang agreement noon na hindi papasukin ng ICC, and then hindi niya pa-impeach si Sara,
Kahit na niyurak-yuraka na siya ng mga Duterte, meron pa rin siyang tinatawag na parang palabra de honor na kung ano yung sinabi niya noon ay panindigan niya. Pero hindi ganun dapat, di ba? Sabi nga ni Sindanya, political will. Kung sa panahon ni Digong, tinatawag yan na iron fist. Dapat meron kang iron fist. O kaya kung hindi iron fist, yung ano ba yung tawag dyan? Yung ngipin. O yung pangil, meron kang pangil, kakagat ka. Di ba? Meron pang isang attorney dito. Ito yung attorney ng election lawyer ito, si Makalintal. Magaling na lawyer ito. Meron siyang ipapaliwanag dito At kapag aabot pa daw ito ng July o June, itong impeachment na ito wala na, patay na. Patay na. Ano kaya ibig sabihin niya? Atin na pakinggan dito. Doon sa impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Ayan, kasi patay. wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up pa yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. O yan, so napaka-technical pala nito. Kasi by June ay magtapos na ang expire na bali ang lumang Congress at Senate. At by next month ay upo na yata mga June, July or August ay bagong set of congressmen at senadors kung sino man yung manalo. Diba? Basta mga June ay tapos na ang itong termino ng mga nakaraang o itong ngayon ng mga senador na congressman ay matapos na ang kanilang termino sa Hunyo, sabi ni Makalintal. At hindi na pwedeng buhayin yung kaso na impeachment kasi tapos na nga kung pagmamayari pa yan, pagmamayari ang impeachment nitong mga senador at congressman ngayon, itapos na ang termino nila sa Hunyo. Kaya kung tapos na ay malibing kasama nila, di ba? Malibing sa limot kasama nila. Pero kung buksan daw ng mga bagong senador at bagong nahalal na congressman, buksan muli ang kaso ng impeachment, ay hindi pa rin pwede. Dahil hindi daw pwede dalawang impeachment ang gawin sa isang taon. So ibig sabihin, hintay na naman ang isang taon bago mag-file na naman ang impeachment kay Sara. Ay lalong tatagal ito. Kaya ang sabi ni Makalintal, dapat nga ang gawin ni Escudero ay hindi hintayin yung SUNA na matapos, kundi ngayon na. Ngayon na ang impeachment, kasi yung mga complaint naman ay hindi naman political, kundi galing sa mga civilian groups. Okay, kaya magandang magpaliwanag tong si Makalintal. Balik tayo sa kanya. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari yan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Ang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. Ayan. At saka idagdag ko lang ang balance of power. Hindi kasi natin alam, baka majority of DDS senators ang manalo ay majority of DDS, di ba? And then minority na lang ang PBBM.
ang mangyari ay sila yung may control, di ba? At kung muling buksan ng kaso, ang impeachment, ang manalo ay si VP Sara dahil sabihin natin nanalo ang mga senador ni Digong, nanalo si Kipuloy, di ba? Lagot na. Hindi na pwedeng ma-impeach si Sara. Kaya Escudero, ay nako, poker face lang si Escudero. Sino ba talaga ang ni Escudero dito? Ang amo niya, si Sara o si PBBM? Kasi sa kanya ang desisyon naguluhan tayo. Mind-boggling, sabi ni Sindanya. Naguguluhan siya. Bakit ganito si Escudero? Kung anong mangyari, di ba? Kung mawala si VP Sara, madisgrasya, dalawa lang pagpilian dyan si Escudero tsaka yung Speaker of the House, si Martin Romualdez. Yun ang mga pwedeng papalit kay VP Sara kapag halimbawa nasagasaan si Sara ng train at nagkagutay-gutay, di ba? Kaya dapat si Escudero bilisan niya kasi may tsansa na siya ang magiging Vice President na papalit kay Sara. Naku, grabe itong politika natin sa Pilipinas, no? Sinasayang ang pera, every session. Alam niyo ba magkano ang binabayad yan? In every session ang gastos. Napakalaking gastos. Kaya nga sabi ni Escudero, masayang ang pera. Masayang daw. Kaya magastos talaga. Ngayon merong pag-asa na ang manalo na ma-impeach talaga ito si VP Sara dahil isa sa mga prosecutor ay napakagaling na attorney. Ito si lawmaker Congresswoman Loestro. Napakagaling na attorney ito. Grabe ito kung mag-cross-examine. Kaya dito talagang siguro iikot ang mata ni Inday Sara kapag ito na yung magtanong Loestro, napakagaling nito. Pakinggan nga natin. All of us are co-equal prosecutors, no? Kami po ay tulong-tulong. We will be contributing and representing the House of Representatives as prosecution team, equally representing the House of Representatives. Opo. So ma'am, there will be no lead prosecutor po? To the clear designation or appointment or understanding, it is my humble submission that all of us are co-equal prosecutors. Ma'am, si Senate President Cheese Escudero already said he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate impeachment court. Also, can you also react to his statement na hindi sila dapat madaliin kasi the House took more than 2 months to prepare the impeachment complaint? I wish that the Senate will change its mind, no? Kasi just like us in the House of Representatives, this is a constitutional duty, no? And the fact that impeachment trial is so significant, and the fact that the Constitution is silent about whether to convene or not during recess, I believe that there is no reason to stop. There is no reason to delay. So we are looking forward that the Senate will soon convene and we can push through with the impeachment trial. So, kahit nga si Loestro pala gusto niyang madaliin itong impeachment na ito. Running out of time kasi malapit na ang eleksyon at ang SONA ay hinintay. Yun ang timing ni Escudero After the SONA daw ang start of the impeachment. Ngayon naabot kasi yan ng ilang buwan yung impeachment na yan kasi busy presidente. Kung aabutin talaga yan ng pag-upo ng mga bagong halal, hindi natin alam, baka sila bato ang manalo si Robin Padilla, si Marcoleta, at iba pang mga senador ni Digong, ay pagdating sa prosecutors, sa kanila din yung prosecutors. At siguradong panalo si
Inday Sara dyan. Kung ang balanse ng power ay napunta sa mga DDS. Ngayon, kung majority of wins ng senatorial ay loyalista, PBBM, walang ka-problema. Kasi impeach talaga si Sara dyan. Kaya dito sa mga technicality na ito, alam to ni Sara kasi siya ay lawyer. So, medyo may tsansa siya dito. May tsansa. Habang pinapatagal, may tsansa siya na hindi na ma-impeach. Pinapatagal eh. Si Escudero lang talaga kahit sino ang tanungin. Siya yung parang naging hindrance, nagiging balakid. Siya yung nagpapatagal eh. Justice denied. Kung justice delayed. So, kung delayed ang justice, denied ito. Yan ang kasabihan, di ba? Okay, so comment nyo na lang sa ating comment section. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ma-impeach kaya si Sara? O hindi? Kanino ba pumapanig itong si Escudero? Kay Sara ba o kay PBBM? Medyo naguluhan tayo dyan. Alright, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong balita at bagong uploads. Paalam at ingat kayong lahat.